muling simulan ang mensahe at yung posisyon natin dito sa nangyayari sa katayuan ng ating mga mamamayan at sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nandito si Dean Rene of Reneo. Unahin natin si Kaen. Kaya na magsasaka. Sige. Akala ko yung presidente. Kaya na po. Unahin natin yung magiting na tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Pilipinas na ngayon ay halos ganun pa rin ang sitwasyon. So, si Kaen Mora. Sona. Hindi. Mensahe para maipabot natin sa Pangulo, ano ba mga kailangan pa nating pagtuunan ng pansin na kailangan siguro na ilan na lang taon, isang taon na lang, 2 taon, no? 2 taon na lang, kailangan mahabol yung mga gagawin upang magkaroon ng significant na impact, no? Yung kamay ng gobyerno sa katayuan ng mga mamamayan. Siguro sa bahagi ng sektor ng magkasaka, dugtungan ko kaagad yung kamay ng gobyerno sa katayuan ng mga magkasaka. Ang lagi sinasabi ng magkasaka, ang pag-asa ng magkasaka, nasa kamay nga ng gobyerno. Kasi kami ay bahagi ng gobyerno na namumuno ay mga tulad ng Pangulo, kanyang gabinete, titingnan ang kabuhayan, agrikultura sa magkasaka. July 4, 2022, nung unang manungkulan, si Secretary Estrella, kasama ito si Pangulong Marcos, na unang sinabi ni Estrella no, pagkasalin tungkulin, at andun ako, pag pumunta ang mga magkasaka sa kanyang tanggapan, nandun din ang Pangulo, ay agad na resolbahin ang usapin ng reforma sa lupa at tatapusin ang reformang ito sa panungkulan nitong Pangulong Marcos. Yun yung sinabi niya. Pangalawa, nagkaisa kami mga magkasaka sa isang koalisyon. Kasi naramdaman namin mula 2022 hanggang 2024 at 24 nga ay hindi nagkakaroon ng pagbabago yung kalagayan sa lupa. Ang naninibabaw ay sa halip na implementasyon agrarian ay reversal. Napupunta ay malalaking lupain sa mga negosyante. Halimbawa itong mga sa Purang Pampanga, itong military reservation sa Tinggalan, itong Bundok Peninsula, pumupunta ito sa panguna at pamuno ng ating Pangulong Marcos sa kasalukuyan. Nagkapag kami ng kaso noong Mayo 28 sa opisina ng tanggapan ng ating sekretary, kasi ang pag-unawa ko sa maikling inbox sa Pangulong Bongbong Marcos, ang Pangulo ng Agrikultura ay nasa kanyang gabinete. Kung nasa kanyang gabinete ang pag-asa bago makarating sa kanya, agad-agad tinumbok namin yung kanyang opisina sa ngalan po ng tanggapan ng DAR at ang kanyang sekretary ay si Estrella. Nagkaroon kami ng dialogue doon 10, itong coalition, yung 10 landed coalition. Hindi kami hinarap ni Estrella. Pero yung mga kaso pinagpapasapasahan pa rin, dati pa rin mula sa mga Pangulong na daan. Ganun pa rin. Tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa ikalawang pagkakataon, July 14. Ganun pa rin, hindi humarap si Estrella. Sabi nga namin kahit 5 minuto lang na humarap ang sekretary para pag-usapan yung mga seryoso sensitive na usapin sa reforma sa lupa, ay hindi humaharap. Ang ginagawa ng sekretary ni Bongbong Marcos, iminamakisimays ang media. Nasa media lagi, nabibigay ng mga titulo, pumunta sa mga barrio. Andun na nga kami 15 kaso ang dinresolba. Ngayon, ang ginagawa namin dito, kung ganyan din lang naman pala, ang sasabi ng mga kasama ko magkasaka, walang saysay din ang sasabihin ng Pangulo ngayong SONA. Kung yung sekretary niya na nangasiwa ng tanggapan sa reforma agraryo, hindi humarap sa amin sa mga dialog na mapagpasang-usapin, anong sasabihin ng Pangulo sa SONA sa pag-unlad ng magkasaka sa agrikultura? Pangunan ng reforma sa lupa? Malamang wala. Ngayon, kung ganito ang mangyayari sa SONA ni Pangulong Marcos, ano pa kaya ang asahan namin? Ni kanyang sekretary nga hindi humarap. Kaya panawagan namin, una po sa maikli in short, tanggalin niya si Estrella, palitan niya ng isang tao niyang mga asahan niya, taharap mismo sa mga magkasaka.
Kasi sabi nga nung NBank kahit may 5 minuto lang nun, ang tungkulin ng DAR ay harapin lang kanyang partner agency. Ang partner agency namin ay ang DAR, pero hindi humarap ang sekretary. Kaya unang pwede gawin ng Marcos, panawagan namin, tanggalin niya si Estrella bilang sekretary na DAR kasi walang pag-asa ang mga magkasaka sa kanya. Ang ginagawa niya, minamaksimate niya ang media sa kanyang pagpapapogi, di man niya namibigay ng titulo, namimigay ng lupa, ng libre. Sa totoo, wala. 15 kaso na hindi niya hinarap. 18 kaso sa Visayas at mayroong kaso sa Mindanao. Libo-libong kaso yan, hindi hinarap, hindi nalutos ng sekretary na ito. So yun yung tingin namin sa usapin ng aktual mismo na paggumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kaya ba resolbahin ang reforma sa lupa hanggat nandiyan ka ako si Estrella, malamang hindi niya kaya resolbahin yung Pangulong ito sa kasalukuyan. Yun po yung aming direkto sa panawagan para sa kanya.